Mga sangkay, meron pong national emergency ngayon doon sa South Korea. Idiniklara po mismo ito, mga sangkay, ng kanilang presidente. Ano ba ang nangyari? Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. At ayun, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kung isa ka sa mga solid sangkay, mag-comment po sa baba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. Okay, eto nga mga sangkay, meron pong isang deklarasyon doon po sa South Korea. Isa pong national emergency. Nagbabala po mismo ang kanilang gobyerno. So ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Pag-uusapan po natin yan ngayon. Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.27 million subscribers na po tayo. Ilang tulog na lang o ilang oras na lang mula ngayon, 1.28 million subscribers na po tayo. Kaya naman ano pang hinihintay mo, click the subscribe down below. And click the bell, tapos i-click nyo po yung click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po kasi yung balita, mga sangkay. Ayan. South Korea is facing a deep fake pornography emergency as ito ha, may mga kumakalat daw po mga litrato, mga peking litrato ito mga sangkay. Grabe, no? Baga, halimbawa, ikaw, pwede kang mabiktima, ang gagawin nila, papalitan lang yung mukha mo. Lalagyan nila ng mga kung ano-anong ginagawa, yung mga walang damit, tapos, mga sangkay, ipapakalat nila. Pero hindi po totoong ikaw yun. Papalitan lang nila ng mukha mo. Ganyan po katindi ngayon, mga sangkay. Dahil po yan sa advanced technology natin ngayon, kahit po ito mga ganitong klaseng kaya na pong pikein. Naalala nyo si PBBM, di ba? Isa po siya sa biktima ng deep fake video. Ngayon, eto mga sangkay, South Korea. Ayan o. South Korea is doing a thorough investigation into its deepfake pornography issue as thousands of fake. Grabe, libo-libo daw po itong fake na mga masiselang larawan at mga video na pinapakalat online. Eto na nga mga sangkay, nagkakatotoo na. Ayan o, ang chatroom, ayan o. Mayroon pong chatroom sa Telegram na nasa 220,000 members ang nag-create daw po at nag-share ng deep fake na mga larawan doctoring photographs of women and girls. Grabe. Pwede mangyari yan sa Pilipinas. Mga sangkay, since may AI na. Ang dali na lang po ngayon. Kita nyo si BBM, di ba? Unang nabiktima. Sumisinghot ng tawas. Grabe. Ngayon, basahin po natin ang report. Mamaya may update po dyan. Mismo, ayan po. Nagdeklara po mismo yung kanilang presidente doon. Panoorin po natin yan mamaya. Pero ito muna mga sangkay. Ayan. Grabe, no? 220,000 na mga members nag-create po at gumawa po ng mga deepfake na mga photos. Dinoktor lamang po yung mga muka. Kayang-kayang gawin na po yan ngayon, mga sangkay. Yung mga nabibiktima daw, mga sangkay, mga university students, mga teachers, mga military personnel. Grabe, matindi pala to. Ang images were reportedly created through saving or screen capturing photos sa mga taong kanilang napagtitripan sa Instagram. Di ba sa Instagram, marami po doon talagang, yun yung Instagram, forma talaga yung mukha mo doon na maayos. Kaya doon sila kumukuha ng photos. Deepfake videos targeting unspecified individuals have been rapidly spreading through social media.
Grabe. Ito, yung mga nadadali pa po nila mga sangkay, sabi dito, mga bata pa, ayan o. Ngayon mga sangkay, ayon po dito, authorities have now been ordered to aggressively go after those who make and spread. Ito na, talagang tutugisin na sila ngayon. Lahat po ng mga nagpapakalat, mga sangkay. Dito sa bansa natin, ang isa sa maganda naman dito, may tinatawag na cybercrime. So lahat, kahit deepfake o hindi, pwede nyo pong ireklamo yan sa NBI or sa police. Madali pong matugis. Kaya huwag po kayong matatakot. Actually, ang dali pong mahanap po yan ng NBI. Ang dali, ewan ko ba, ganun sila ka-expert eh. Kahit palitan mo pa yung pangalan, kahit palitan pa nila yung pangalan nila, ibahin po nila yung, ano ba tawag dyan? Yung address na inilalagay sa internet. Nahahanap pa rin po at nahahanap po nila. So, dito, ang good thing, mga sangkay, meron po tayong cybercrime. So, kapag may mga ganitong klaseng gagawa, mas madali pong hanapin. I-report nyo lang at pagbayarin nyo ng mataas, mga sangkay. Ganun po kadali yun. Pagbayarin nyo ng mataas. Talagang, kita nyo si Enchong, di ba? Si Enchong D. Anong nangyari? Nadali po ng cyber libel. Dahil po sa, ito naman, medyo iba siya, mga sangkay. Pero, may pagkakaiba ng kaunti, pero social media pa rin po ang gamit. Internet pa rin po ang ginamit. So, ayun, nagbayad po ng ilang bilyon ba yun? 1 bilyon o 2 bilyon. Binabayaran pa po niya ngayon ang isang representative na ginawa niya po ng kalokohan. So, ganun po, pagbayarin nyo ng malaki. Huwag kayong matakot na magreklamo doon po sa NBI. Ngayon, mga sangkay, eto, anong nangyari? South Korean President, idineklarang national emergency ang deepfake. Ito na. Idineklara ng national emergency ang lumalalang paglaganap ng digital sex crime na deepfake pornography sa South Korea. Target umano ng mga ito ang mga minor de edad at kababaihan. Ito ay matapos matuklasan ng iba't ibang Telegram chat groups sa may libu-libong miyembro na nagbabahagi ng mga litrato ng mga kababaihan at ine-edit gamit ang AI para gawing deepfake pornography. Mga sangkay, AI po yung ginagamit. Yun ang sinasabi po natin na itong nangyari kay BBM ay isa pong, this is my own opinion. Wala naman po akong kinakampihan pagdating sa politika. Pero, ayun nga po, may opinion tayo regarding dyan. May analysis po tayo. Si BBM po ang unang nabiktima ng deepfake video, photos. Kaya pong gawin yan sa kahit na sinong tao. Doon nga sa South Korea, nagdeklara na po ng national emergency. Matinding mga sangkay, matinding gulo na nangyayari doon sa South Korea. Kasi ang pagkakaalam po natin, yung mga Koreano, di ba, mas madali po silang mamroblema sa mga ganitong klaseng bagay. Kaya nga po, mas mataas ang bilang sa kanila ng mga taong pumapanaw, gamit po yung sarili po nila. Binabawian nila ng buhay. Dahil po, hindi nila kinakaya mga sangkay yung hiya, yung problema. Hindi tulad sa Pinoy. Ang Pinoy kasi, kahit may problema yan, pa rin tumatawa-tawa pa rin. Diba? So dito mga sangkay, nag-declare mismo ng national emergency ang kanilang presidente. Ang mga biktima ay kadalasang kakilala ng mga miyembro sa chat group. Ibinabahagi rin sa mga chat group ang kanilang mga personal na impormasyon tulad ng mga cellphone number at address sa mga biktima. Bilang tugon, nagpulong ang gabinete ng South Korea nitong August 29. Hinikayat ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang mga otoridad na imbestigahan ang mga krimeng ito at gumawa ng mahakbang upang matigil ang banta sa mga kababaihan. Tataasan na rin ng Korea Communications Standards Commission ang kanilang monitoring. Magtatatag din sila ng bagong hotline laban sa deepfake content. Magtutulungan din ang kanilang Ministry of Education at ang pulisya upang tukuyin ang mga biktima at ang mga salarin sa mga paaralan. Para sa iba pang content. Okay, so ayan, mga sangkay, no? Ito, lumalaganap talaga ngayon dahil po sa AI. Kaya nga sabi ko,
Itong AI talaga, mukhang may hindi magandang maidudulot ito sa tao eh. O kita nyo ngayon mga sangkay, di ba? Pinapadali ng AI ang lahat. Pinapadali din po ng AI ang paggawa ng mga ganitong klaseng mga kalukuhan. Ito po yung disadvantage niya. O nakikita po natin ngayon mga sangkay. Mismo mga South Korean na, mga Koreano, sila po ngayon ang nabiktima nitong AI. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Komento po sa ibaba ang inyong mga opinion. Pwede kasi mangyari din yan sa Pilipinas eh. Buti na lang meron po tayong cybercrime. Alright guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po isang Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So marami po kayong aabangan dito mga sangkay kasi malapit na po kaming mag-vlog ng wife ko dito. Mapapanood nyo lahat ng mga vlogs namin dito. Kaya naman, isubscribe nyo na po, okay? Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Kung ano po yung magpapala, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.